Hi everyone, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay patungkol sa mga leaders ng Romano Katoliko. Alam mo ba na mga bula ang propeta at magnanakaw ang leaders ng Roman Catholic? Gusto kong ipabatid sa inyo ang katotohanan na ang mga katuruan at aral ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang lumukob kay Birheng Maria ay ang Espiritu Santo na siyang totoong ama ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo, kung kaya sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay ang siyang totoong ama ni Kristo na parating kasama ni Kristo. Ang naging misyon ni Kristo ay para ipakilala na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at banal na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang katotohanan, si Kristo ay espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para maging tagapaglingkod ng Espiritu Santo na hikayatin ni Kristo ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo at panatilihin nilang sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang kanilang katawan. At katulad ni Kristo, kailangan nilang magpuri, sumampalataya at umibig lang sa Espiritu Santo ng higit sa lahat. Ibabahagi ko sa inyo kung bakit ko nasabi na ang mga Roman Catholic leaders ay mga bulaang propeta at mga magnanakaw at sila yung mga kampo ng kadiliman na nanliling lang ng mga tao dito sa mundo para lapastanganin ang Espiritu Santo. Ang Roman Catholic, yung Romano Katoliko na relihiyon, ay dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa. Si Ferdinand Magellan ay isang malalayag na mula pa sa Espanya, isa siyang Portuguese. At sa kanyang paglalayag, napadpad siyang pumunta sa ating bansa. At nang dumating si Ferdinand Magellan sa ating bansa, may dala din nga siyang rebulto ng Santo Niño. At siya yung nagpalaganap ng relihiyong Romano Katoliko. Sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay salimaw at marami silang ililigaw ng landas. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At sinabi ni Kristo, honor God with your body, dahil nga templo ng Panginoon ang katawan ng tao at ang presensya ng Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa katawan ng tao na siyang nagbibigay ng buhay sa tao, kung kaya sinabi nga ni Kristo na honor God with your body. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo ay siyang iisang espiritu na may gawa ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, na sumunod sa yapak ni Kristo na ipakilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos Ama ng ating kaluluwa na dapat nating kilalanin, purihin at sambahin sa ating katawan. Dahil ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siya ring pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa habang tayo ay naglalakbay pa rito sa mundo. Ang ating buhay dito sa mundo ay may simula at katapusan dahil ang Espiritu Santo ang siyang Diyos Ama, ang siyang Alpha at Omega na siyang may gawa ng ating katawan at kaluluwa. Ang Espiritu Santo ang aalis sa ating katawan at babawiin niya yung kaluluwa na pinahiram sa atin, kung kaya tayo ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. Ang Roman Catholic leaders
honestly ay mga kampo ng kadiliman na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hinihikayat nila ang mga tao na sumamba sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Ang Santo Papa ng Romano Katoliko ay hindi totoong banal na ama, kundi isa siyang impostor at hipokrito na nagtataas ng sarili para kilalanin siyang Holy Father dito sa mundo. Honestly, ang puso ng Santo Papa ay hindi naging kaisa ni Kristo na nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo at ang Espiritu Santo lang ang kinikilala na banal na ama. Kundi itong Santo Papa ng Romano Katoliko ay sugo ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Sinabi nga ni Kristo mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami nga ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Honestly, nang dumating ang mga Espanyol sa ating bansa na siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko, sinakop ng mga Espanyol ang ating bansa, inalipin ng mga tao sa ating bansa. Ang katotohanan, Maharlika ang totoong pangalan ng ating bansa bago pa man dumating si Ferdinand Magellan, kung kayo ay magsasaliksik. At dahil kay Ferdinand Magellan na isang bulaang propeta ng Romano Katoliko, namuhay ang mga tao sa atin sa kadiliman at kahirapan dahil inalipin tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Ang pangalang Maharlika ay binura ng mga Espanyol at pinalitan ng Pilipinas na isunod sa pangalan ni Philip II na siyang hari ng Espanya. Kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Itong si Ferdinand Magellan ay kampo ng kadiliman. Hindi siya totoong nakadiskubre sa Pilipinas. Gawa-gawaan yan ng mga Espanyol para iligaw ng landas ang mga tao na mawalan ng karunungan para makilala nila ang sarili nila kung sino talaga sila. Sa sinabi ni Dr. Jose Rizal na may nauna pang kasaysayan bago pa man dumating ang Espanyol, kung talagang magsasaliksik ka at magbabalik tanaw sa nakaraan sa kasaysayan ng ating bansa, makikita mo ang katotohanan na bago pa man dumating ang mga Espanyol, ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan noon ang ating bansa. Maharlika ang pangalan ng ating bansa at maraming mga taga-iba't ibang nasyon ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit-kalakal. At ang tawag sa pakikipagpalit-kalakal noon ay barter. Ang ating bansa noong unang panahon ay walang relihiyon. Malaya tayong mga tao at ang tawag noon sa mga Maharlikano, kung magsasaliksik kayo, ang kahulugan niyan ay freeman or freedman. Yun yung kahulugan ng Maharlika. Ang Maharlika ay known sa pagiging warriors with nobility kung magsasaliksik kayo. At ang nagdala ng relihiyong Islam ay mga taga-Persya. Nauna pang tinanggap sa ating bansa ang relihiyong Islam bago pa dumating si Ferdinand Magellan. At nang dumating si Ferdinand Magellan, gawa nga ng unang naipakilala sa ating bansa ang relihiyong Islam, si Lapu-Lapu ay Islam. Muslim si Lapu-Lapu. At nung gustong palaganapin nitong si Ferdinand Magellan ang relihiyong Romano Katoliko, hindi yun nagustuhan ni Lapu-Lapu. Kaya naglaban si Lapu-Lapu at si Ferdinand Magellan sa Mactan. Yun yung unang labanan na naganap sa ating bansa. Nung dumating itong mga Espanyol, dahil sinakop tayo ng mga Espanyol. Kasi gusto ng mga Espanyol ng Romano Katoliko ang siyang maghari na relihiyon sa ating bansa, which is nangyari ngang sinakop tayo ng mga Espanyol kaya mas lumaganap ang relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa. Kung ang isang relihiyon ay hindi nanghihikayat na magsisi
at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon ang kaluluwa ng tao ay maligtas. Bagkos ay hinihikayat kang sumamba sa mga ribolto at santo-santo at Diyos-Diyosan. Nasa mali kang relihiyon. Dahil ang relihiyon na sinasamba mo ay hindi ang relihiyon na magliligtas ng iyong kaluluwa, kundi ang relihiyon na siyang magbubulik sa iyong kaluluwa sa impyerno. Dahil ang Diyos ng relihiyong ng Romano Katoliko na sinasamba ni na Ferdinand Magellan, na siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa, ay hindi ang Espiritu Santo, kundi ang demonyong si Satanas. Kaya yung mga Santo Papa, ginawa nilang Holy Father dito sa mundo, na siyang idolohin ng maraming tao. Dahil si Satanas, gusto niya siya yung kilalaning Diyos Ama, amang banal dito sa lupa. Pero wala sino mang tao ang nakahihigit sa Espiritu Santo. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, kung kaya dapat nating purihin, sambahin at ibigin ng Espiritu Santo sa ating katawan ng higit sa lahat. Dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa atin at hindi yung bulaang propeta na siyang itinataas niya na ang kanyang sarili dito sa mundo na tawagin siyang Holy Father dito sa mundo. Honestly, ang labanan dito sa mundo ay labanang espiritual. Dito sa mundo natin ginagalawan, may dalawang klase ng espiritu na naglalaban. Ang espiritu ng mabubuti at espiritu ng masasama. Ang espiritu ng mabubuti ay yung mga tao na sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo. Sila yung naging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos. Ng Espiritu Santo lang ang kanilang kinikilala na kanilang amang espiritual na siyang may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa, na siyang nagbibigay ng buhay sa sarili nila at sa buong mundo. Dahil ang Espiritu Santo na hindi nakikita ng mata, ang siyang simula at katapusan. Siya ang buhay, liwanag at katotohanan na siyang pinagmula ni Kristo, kung kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Ipinahayag ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, ang katawan na walang espiritu ay patay. At hindi na yan tatayo pa kapag wala ng espiritu ang katawan ng tao. Dahil ang katawan ng tao ay nagmula sa alabok na muling babalik sa alabok. Yung ating kaluluwa na siyang tinanggap ng lalaki at babae ay siyang espiritu na siyang kawangis ng Espiritu Santo, na siyang aalis sa ating katawan at babalik sa espiritu para humarap sa paghuhukom. Ang ating kaluluwa ang siyang huhusgahan bago pa natin marating ang huli nating hantungan. Ang ating kaluluwa ay ang siyang anak ng Diyos na dapat muling ipanganak sa Espiritu para maging kapatid ni Kristo sa Espiritu, na kilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Ang mga kaluluwang lumalapastangan sa Espiritu Santo at umiidolo naman sa Santo Papa ng Romano Katoliko ay mga antikristo na hindi naging kaisa ni Kristo, na nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo. Ang Roman Catholic leaders ay mga kampon ng kadiliman. Sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami nga ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At sinabi nga ni Kristo, makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Ano bang mabuting idunulot ng relihiyon ng Romano Katoliko sa ating bansa? Inalipin tayo ng mga Espanyol. Binura yung totoong pangalan ng ating bansa na Maharlika. Yung ating mga ninuno at ang ating mga bayani ay nakipaglaban para sa kalayaan. Dahil malakas ang pwersa ng mga Espanyol, kung kaya walang nangyari sa ating mga bayani na makamtan yung totoong kalayaan. Dahil namuhay tayo na alipin ng mga Espanyol at ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Nung si
nung si dating late President Ferdinand Marcos na yung naging pangulo sa ating bansa. Naging masagana ang pamumuhay sa ating bansa. At gusto noon ibalik ni dating late President Ferdinand Marcos yung pangalang Maharlika dahil alam ni dating late President Ferdinand Marcos ang totoong kasaysayan din ng ating bansa na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Sinabi ni dating late President Ferdinand Marcos na kaya daw nagulo ang ating bansa at naglaban-laban ng mga tao ay gawa ng mga nasyon na dumating sa ating bansa. Honestly, ang nagdala ng relihiyong Islam, yung sa Muslim, ay mga taga-Persia. Ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko ay mga Espanyol. Ang mga tao sa ating bansa naglaban-laban gawa ng relihiyon din ito. Hindi nagkasundo ang mga tao sa atin, nagkawatak-watak dahil sa mga relihiyon na kanilang mga tinanggap na galing sa mga taga-ibang nasyon na pumunta sa ating bansa. Sinabi din ni dating late President Ferdinand Marcos na kailangan ngang ibalik nga yung pangalang Maharlika. Dahil yun naman talaga ang totoong pangalan ng ating bansa para tayo makalaya na sa mga nasyon na nanakop sa atin at nang alipin sa atin. Honestly, yung mga Amerikano dumating din sa ating bansa yan. Nung naglaban ang Amerika at ang mga Espanyol, ipinagbenta tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano. Kaya tayo ay sinakop din ng mga Amerikano. Ang nagpabagsak sa rehimeng Marcos, honestly, ay mga Amerikano at mga Roman Catholic leaders na siyang kampo ng kadiliman. Dahil ang mga Roman Catholic leaders, hindi naman talaga sila sugo ng Diyos. Sugo sila ng demonyong si Satanas. Dahil kung maganda ang kanilang dulot, hindi dapat nila sinakop ang ating bansa. Hindi tayo inalipin ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Walang sino mang tao ang makapanlilin lang sa Espiritu Santo. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, na tinawag niya na ipakilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos Ama na siyang banal na Ama na nagsugo kay Kristo para tayong mga tao ay magkaroon muli ng komunikasyon sa ating totoong banal na Ama na siyang nagbibigay ng buhay sa ating sarili. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ko ay siya ring iisang Espiritu na nasa katawan ni Kristo noon. Ang mga katuruan at karunungan ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Yung mga sinasabi ko sa inyong salita, yung mga itinuturo ni Kristo ay inuulit ko lang yan dahil yung Espiritu Santo na nasa katawan ko ang nagbibigay ng buhay sa akin ay siya ring nagsugo kay Kristo. So yung mga turo ni Kristo na nagmula sa Espiritu Santo ay ipinapaalala sa akin ng Espiritu Santo para ibahagi ko rin sa mga tao na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama, na Amang espiritual na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At tayong mga tao, dapat tayong magpakumbaba at dapat nating kilalanin at ibigin ang Espiritu Santo sa ating katawan. Dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa atin, ay siya ring babalik para bawiin yung buhay na ipinahiram sa atin. At kung hindi tayo naging tapat at hindi tayo naging kaisa ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo, hindi tayo patatawarin ng Espiritu Santo ang ating kasalanan at hindi tayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kung kaya yung mga kaluluwang suwail na lumalapastangan sa Espiritu Santo ay walang puwang sa langit. Honestly, itong mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, wala silang puwang sa langit dahil ang sarili nila ang itinataas nila na kilalaning spiritual father dito sa mundo. Nasasaad sa Matthew chapter 23 verse 9, "Do not call anyone father here on earth, for there is only one Father and He is in heaven." Honestly, yung Holy Spirit, yung Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, na nandun sa katawan ko,
na siyang tumawag sa akin para ipakilala siya na siya lang yung nag-iisang Diyos, na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Siya lang yung dapat nating purihin, sambahin at ibigin. Siya yung may hawak ng ating buhay. At ang buhay natin dito sa mundo ay nasa kasalalay sa palad ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Ay siya ring maghuhukom sa ating kaluluwa sa huling panahon. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga tao na nagpupuri at sumasampalataya sa Kanya at kinikilala na siya lang yung amang espiritual at banal na Ama. Yung mga umiidolo dyan sa Santo Papa, honestly, slaves kayo ni Satanas. Antikristo yung Santo Papa ng Romano Katoliko. Hinihikayat kayo niya na magdasal sa mga rebolto, santo-santuhan, at Diyos-Diyosan. At yung mga katuruan ni Kristo ay binaluktot ng mga leaders ng Roman Catholic. Sa Biblia, kung pag-aaralan mo talaga ang Biblia, wala si Kristo na itinuro na si Maria ay kilalanin mo na ina ng Diyos. Dahil kalapastanganan yun sa Espiritu Santo. Na sinasabi mo na ina ng Diyos si Maria. Parang sinasabi mo na nakahihigit pa si Maria sa Ama ni Kristo. Ang Ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo. At kapag sinabi mo at inidolo mo na si Maria ay ina ng Diyos, nilalapastangan mo ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siyang totoong Ama ni Kristo. Si Kristo ay walang sinabi o itinuro sa Biblia na magdasal ka ng rosaryo. Kung babasahin mo ang Biblia, wala kang makikita diyan patungkol sa rosaryo. Honestly, si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang kaluluwa mo ay makapasok sa langit at kilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Dahil kung naging kaisa ka ni Kristo, na sumasampalataya at nagpupuri sa Espiritu Santo, magiging kapatid ka ni Kristo sa Espiritu at anak ng Diyos. Dahil ang Espiritu Santo ang magbubuklod sa bawat kaluluwa ng tao na maging kapatid ni Kristo sa Espiritu at anak ng Diyos. Hindi yung Santo Papa ng Romano Katoliko. Si Satanas ang Diyos ng Santo Papa. Yung mga leaders dyan sa Roman Catholic, hindi talaga sila sugo ng Diyos. Sugo sila ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, ang nagpabagsak sa Himeng Marcos ay mga pare na leaders ng Roman Catholic. Tatandaan nyo, ang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko ay si Ferdinand Magellan, mga Espanyol. Nung gustong ibalik ni dating late President Ferdinand Marcos ang pangalan ng ating bansa na gawing Maharlika, mga Roman Catholic leaders ang nanghikayat sa mga tao na pabagsakin si dating late President Ferdinand Marcos. Kasama nila ang mga Amerikano. Ang mga Amerikano ay isa ring mga ipokrito at kampon din ng kadiliman dahil sinakop din tayo ng mga Amerikano. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ipinapahayag ko sa inyong katotohanan. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa ng bawat tao. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan natin. At wala tayong itatago sa Espiritu Santo dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. At kapag wala ng Espiritu ang ating katawan, tayong mga tao ay mamamatay. Dahil ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay. Hindi yung mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Kaya ipinagbabawal ng Diyos Ama ang sumamba ka sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Dahil ang Espiritu Santo lang ang totoong Diyos na banal at Ama na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat nating kilalanin sa ating katawan. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao patay ang kanilang buhay spiritual. Hindi talaga nila nakikilala kung sino yung totoong Ama ni Kristo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, dito sa aklat na to,
ipinahayag ko ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo. Kung kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Ang ama ni Kristo ay Espiritu at hindi tao. Kung kaya sinabi ni Kristo na siya ay anak ng Diyos. Siya at ang Ama ay iisa dahil si Kristo at ang Ama ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Kaya yung mga tao na hindi naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos, sila ay mga antikristo. Sila yung mga naging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, yung katawan ni Kristo, sagradong tahanan yun ng Espiritu Santo dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At yung mga tao na nagparusa at pumatay kay Kristo sa krus, honestly, hindi si Kristo ang una nilang kinagalitan, kundi yung Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na parating kasama ni Kristo. Kung kaya yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung katawan ni Kristo, ay ipinako sa krus ng mga antikristo. Sinabi ni Kristo rin na mag-ingat nga sa mga bulaang propeta. Dahil yung mga bulaang propeta, honestly, hindi naman talaga sila ipinanganak sa Espiritu. Hindi sila naging kaisa ni Kristo. Si Kristo lang ang sugo ng Espiritu Santo na ipinanganak sa Espiritu. Kaya si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para yung kaluluwa mo ay muling ipanganak sa Espiritu at makilala mo ng totohanan kung sino ba talaga ang nag-iisang Espiritong banal na Ama na siyang nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Honestly, dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan at siya yung kinikilala kong aking amang espiritual na siyang parati kong kasama na nagbibigay ng buhay sa akin, kung kaya ang itinataas ko na nag-iisang Diyos na dapat purihin, sambahin at ibigin ng higit sa lahat ay ang Espiritu Santo lang. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay. Ang Espiritu Santo ang amang espiritual ng ating kaluluwa. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Alam ng Espiritu Santo kung binababoy mo ang sagradong tahanan niya dahil sa pakikiapid, pangangalo niya, yun sa mga kalaswaan at kamunduhan. Dahil yung mga kalaswaan at kamunduhan, mga kasuklam-suklam yan na gawain na hindi ikinalulugod ng Espiritu Santo dahil binababoy mo yung sagradong tahanan niya. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, gusto kong ipabatid sa inyo ang katotohanan na ang Roman Catholic leaders ay mga kampo ng kadiliman. Ang American leaders ay kampon din ng kadiliman. Dahil sila yung mga nanakop sa ating bansa para alipinin ng ating bansa. Si dating late President Ferdinand Marcos ay isang hero. Siya yung naglalabas ng katotohanan at gusto niyang ibalik yung totoong ganda ng ating bansa na makilala tayo bilang Maharlikans, hindi bilang Pilipino. Kaya gustong ibalik ni dating late President Ferdinand Marcos ang pangalang Maharlika, which is nung si Tatay Digong nang naging Pangulo, sinabi ni Tatay Digong na tama talaga si Marcos. Kasi nga, para nga naman makalaya tayo sa mga nasyon na nanakop sa ating bansa, kailangan natin na ibalik yung pangalang Maharlika. Dahil yun yung original na pangalan ng ating bansa, ay Maharlika at hindi Pilipinas. Naging Pilipinas lang yan dahil sinakop tayo ng mga bulaang propeta ng relihiyon ng Romano Katoliko. Dahil yung kanilang pinakapinuno, yung pinakahari nila, ay si Philip II na siyang hari ng Espanya. Itong si Philip II, inari niya yung lupain sa ating bansa na pag-aari ng mga Espanyol. Kung kaya, sinakop tayo ng mga Espanyol at yung pangalang Maharlika ay binura at pinalitan ng pangalang Pilipinas na isinunod dun sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Iyan yung kasaysayan sa ating bansa. At ang kasaysayan ay hindi nagsisinungaling dahil yun yung mga kaganapan na nangyari sa mga nakaraang panahon. Na kung babalik-balikan mo yun, may makikita mo yung katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo
para makilala mo kung sino ka talaga at kung sino ba talaga ang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa'yo. Kung sino nga ba si Kristo at kung sino nga ba ang Espiritu Santo sa buhay ni Kristo. Kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo, babaguhin ka ng Espiritu Santo. Hindi ka kayang linlangin ng sino mang mga bulaang propeta dito sa mundo dahil alam mo sa sarili mo ng Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siya ang iisang Espiritu na nananahan sa katawan mo, ang siyang totoong amang espiritual ng iyong kaluluwa na parating kasama mo. Kung kaya ang Espiritu Santo ang itataas mo na siyang iyong Diyos Ama, hindi yung mga bulaang propeta dito na iniidolo ang kanilang sarili na sila daw ay sugo ng Diyos. Honestly, maraming mga bulaang propeta dito. Sinasabi nila na sila ay naging kaisa ni Kristo, pero hindi nila hinihikayat ang mga tao. Nakilalanin ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual, na banal, na may gawa ng katawan at kaluluwa ng mga tao. Hindi nila hinihikayat ang mga tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon ang kaluluwa ng tao ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno sa araw ng paghuhukom. Dahil ang maghuhukom sa ating kaluluwa honestly ang Espiritu Santo, hindi si Kristo. Dahil si Kristo, ang katawan niya templo rin lang ng Espiritu Santo. Ang nagbibigay ng buhay kay Kristo ay ang Espiritu Santo rin. Ang Ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo at hindi nakahihigit ang anak sa Ama. Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo na siyang ipinahayag ko dito sa aklat na to. At ang aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon, yung magaganap bago pa dumating yung katapusan, mahahayag muna yung mabuting balita patungkol sa karya ng Diyos Ama, saka pa yung katapusan. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon magiging mahirap ang pamumuhay. Sinabi ni Kristo na magkakaroon nga daw ng gulo, magkakaroon ng gera. Ang mga bawat nasyon, which is nangyayari na yan. Noong pa mang World War I, World War II at magpasa hanggang ngayon, naglaban-laban ang mga bawat nasyon. Pero ang promotor diyan sa labanang yan, ng mga bawat nasyon, ay ang Amerika. Dahil ang Amerika, yung isang pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na beast ng nation. Dominant, manipulator, and dictator ang American leaders. Kaya yung mga Amerikano, hindi mo dapat din iniidolo ang mga leaders ng Amerika. Dahil ang mga leaders ng Amerika, sinakop din ang ating bansa. So hindi dapat tayo magpaalipin sa mga nasyon na nang-alipin sa atin. Tumayo tayo bilang tagapagsalita ng Panginoon, mga anak ng Panginoon sa ating bansa na ipahayag natin ang katotohanan na tayo ay mga pinili. Ang ating bansa ay ang lupang hinirang ng Espiritu Santo. Na sa huling panahon, dahil ibinaon niya ng mga Roman Catholic leaders, binura yung pangalang Maharlika para kalimutan, pero muli yang ipapanganak ang pangalang Maharlika. At mahahayag sa buong mundo na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama at amang espiritual na dapat nating sambahin para patawarin tayo ng Espiritu Santo at nang sa gayon maligtas ang ating kaluluwa. Itong mga nangyayaring kaganapan sa ating panahon ngayon, yung sinasabi nila mga climate change, yung mga gawa ng maraming mga tao na ang lumalapastangan sa Espiritu Santo. So yung nararanasan natin ngayon, yung mga kasamaang ginagawa ng tao laban sa Espiritu Santo, ibinabalik ng Espiritu Santo na nililindol niya ang bawat iba't ibang bansa. Yung karagatan, dahil yung mga karagatan naging dinumihan na ng ibang mga tao. Tinatapunan nila ng mga kemikal at ng mga basura. So yung mga nilikha ng Diyos sa dagat, hindi na sila nagmumultiply kasi naging polluted na yung karagatan. Tapos yung ating mundo,
gawa nga ng mga pabrika, yung pollution. Kasi yung ibang mga tao dito, pera na ang sinasamba eh. Hindi na sila nagbibigay ng pagpapahalaga sa kalikasan. Maraming mga tao, yung mga puno, pinuputol, gawa ng yung mga lupa na yon, tinatayuan nila ng mga building. So yung mga ibang hayop na namumuhay doon, nawala ng tahanan. Honestly, yung mga sinasabi kong yun, nakasulat yun dito sa aklat na to. Yung mensahe ng Espiritu Santo ay para gisingin ang diwa ng mga tao, na magsisi na ang tao at magbalik loob sa Kanya, para patawarin ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa nang sa gayon ang kanilang kaluluwa ay maligtas. At honestly, kung ang mga tao ay magsisisi, magbabalik loob sa Espiritu Santo, itong ating mundong ginagalawan na puno ng kaguluhan, lilipas to. Babaguhin ng Espiritu Santo ang ating mundo. Magkakaroon ng pagkakaisa kasi yung bawat nasyon, alam nila na bawat tao, binigyan lang ng buhay ng Espiritu Santo ng pansamantala. So ang buhay nila, ang Espiritu Santo ang may hawak. So maraming mga tao matatakot gumawa ng kasalanan laban sa Espiritu Santo. Dahil alam nila na kapag namatay sila, sa impyerno ang bagsak nila. Dahil alam nila na ang Espiritu Santo ay hindi sila patatawarin. At hindi rin sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kaya yung mga tao na lumalapastangan sa Espiritu Santo, hindi na makakapasok sa langit. Honestly, walang mga papa, walang mga pare ang makakapasok sa langit. Dahil doon sa kabilang buhay, ang totoong Father doon ay ang Espiritu Santo lang. Siya yung totoong amang espiritual ni Kristo, na siyang nagsugo kay Kristo. So yung mga bulaang propeta dito, yung mga pare, wala kayong puwang sa langit dahil hindi nyo tinuro ang katotohanan. Ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na ama at amang espiritual na dapat kilalanin, purihin at sambahin. Hindi yung mga sarili nyo na iniidolo ng maraming tao dito na mga father daw kayo. Honestly, hindi ko tinatawag ng father ang mga pare dahil alam ko na mga pare ay mga ipokrito at mga impostor na nagbabanal-banalan pero hindi talaga sila naging kaisa ni Kristo, na pinabanal ng Espiritu Santo at hindi rin nila tinanggap ang Espiritu Santo sa puso nila, kung kaya iniidolo nila ang sarili nila na sila yung tawaging Father at hindi ang Holy Spirit, yung Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Yung mga father dito na sinasabi nila, yung mga pare, yung mga ministro dito, na tinatasan sila ang sarili nila, sila daw yung mga tawaging father. Honestly, mga kampon sila ng kadiliman na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. At yung mga kaguluhang nangyayari ngayon, honestly, magwawakas yan kapag ang Espiritu Santo na ang kinilala ng mga tao na kanilang banal na ama, hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Hindi kayo maliligtas ng Santo Papa ng Romano Katoliko. Bagkus ay hihikayatin kayo ng Santo Papa ng Romano Katoliko ng inyong kaluluwa ay mapunta sa impyerno. Dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo dahil ang puso ng mga leaders dyan sa Roman Catholic ay si Satanas, yung halimaw. Kaya wala yang idudulot na kabutihan. Yung mga leaders ng Roman Catholic ay mga kampon ng kadiliman na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang buhay nating mga tao dito sa mundo ay pansamantala lang. Ang may hawak ng buhay nating mga tao, kahit yung buhay ni Kristo ang may hawak ng buhay niya, ay ang Espiritu Santo. Kaya nung si Kristo ay namatay at ipinako sa krus, sinabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pero ang Espiritu Santo na siyang ama ni Kristo na nasa katawan ni Kristo, alam niya na yung ginawa ng mga tao na pumatay kay Kristo ay masama. At ang kinagalitan ng mga taong iyon ay hindi si Kristo, kundi ang Espiritu Santo
na siyang ama ni Kristo na nanahan sa katawan ni Kristo. At nung ikatlong araw, alam ni Kristo dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo, sinabi ni Kristo na sa ikatlong araw mabubuhay siyang mag-uli. Honestly, ang nagbibigay ng buhay sa katawan nating mga tao ay ang Espiritu ng Espiritu Santo. At sinabi ni Kristo na ang Holy Spirit ang siyang magiging helper natin. Honestly, ang tumulong kay Kristo para mabuhay sa ikatlong araw na mag-uli ay ang Espiritu Santo na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ni Kristo. Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo para ipahayag ni Kristo ang katotohanan. Na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at tayong mga tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sapagkat ang katotohanan, ang presensya ng Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating katawan at kaluluwa. At kapag gumawa ka ng kasalanan sa Espiritu Santo at namatay ka na hindi ka nagsisi at nagbalik loob sa Espiritu Santo, ang iyong katawan at kaluluwa ay mamamatay. At sa impyerno ang bagsak ng kaluluwa mo. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na mag-repent, magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para malinis yung inyong kaluluwa. At yung kasalanan ay malupig. Kapag nalupig na yung kasalanan, maghahari na yung Espiritu Santo dito sa ating mundo. At maraming mga tao na ang magpupuri sa Espiritu Santo. So yung mga kaluluwa na nagbalik loob sa Espiritu Santo at nagpupuhay sa Espiritu Santo, yun yung mapapasama sa rapture. Na ang kaluluwa nila ay aakyat sa langit para maging kaisa ni Kristo, makasama ng Espiritu Santo sa langit. Yun yung mga tao na ang kaluluwa nila ay nalinis na pinatawad ng Espiritu Santo. Yung mga kaluluwa na pinatawad ng Espiritu Santo at naging kaisanan ni Kristo, na naging anak ng Espiritu Santo, ang siyang makakapasok lang sa kaharian ng Diyos Ama. Yung mga kaluluwang lumalapastangan sa Espiritu Santo, yung mga bakla, tomboy, yung mga nagbebenta ng aliw, yung nakikiapid, nangangagaw ng asawa ng may asawa, yung nag-i-interest ng hindi mo naman nila pag-aari tulad ng mga Romano Katoliko na dumating sa ating bansa, yung ating lupain, pinag-interesa ng mga Roman Catholic. Inangkin ng mga leaders ng Roman Catholic ang ating bansa. Kaya naging, naging pag-aari ng mga Espanyol ang ating lupain nung unang panahon. Kaya tayo inalipin ng mga Espanyol ay gawa ng nalilang tayo ng bulaang propeta na si Ferdinand Magellan. Honestly, ang Romano Katoliko na relihiyon na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng Satanismo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo dahil sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, sila nagpupuri sa halip na sa Espiritu Santo lang, na siyang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!